time management ko na kapag handa na ako, ano pa ang mga kinakailangan kong ihanda para sa aking pagsisimula ng home-based business? Okay, so kailangan nyo rin po magkaroon po kayo ng tinatawag na bank account. Ay, mahalaga ba yan? Opo, napakalaga po kasi paano nyo po matatanggap po yung mga kikitain nyo. At kung may mga nais po kayong bilhin na mga gamit o mga tools o mga software online, kailangan po natin ng bank account para makapag-purchase po tayo. At saka kasi kung ang gagawin nga natin ay home-based business, wala talaga tayong rektang paghaharapan ng ating mga kliyente, kundi yung ating through internet lang po. Internet, no? So paano natin gagawin yung pagsasaayos ng ating financial diyan sa home-based business na kailangan natin ng bank account? Okay. So kasi po kaysa kailangan natin ng bank account, of course, para magkaroon po tayo ng mga avenue kung saan tayo makapag-receive ng mga bayad po from our clients kung ano man yung ibibenta natin. So, very important din po yun kasi dyan nyo rin po natatanggap yung mga komisyon nyo. Kung in case na yung mga binibenta nyo pong produkto ay hindi nyo po produkto or tinatawag natin other people's products. Other people's product. O sa mas magaang na maintindihan ng tao, yung mga inangkat, mga pinahiram sa'yo. Mga pinahiram sa'yo o mga pinapabenta sa iyo. Correct. Ayan Iyan naman wala pa ang internet, ginagawa na sa mga pagnenegosyo. Meron tayo dito babasahing text, no? Medyo may kinalaman dito na sa ating pinag-usapan, no? Siya ay mula sa May Kawayan, Bulacan. Ask ko lang po, magkano po ang initial puhunan ng isang home-based business? Wala pa rin po akong account sa bangko. Ang source ng income ko lang sa kasalukuyan ay pagtitinda ng gulay sa palengke. Si Melba Agdipa ng May Kawayan, Bulacan. Ayan, maganda yung ating case study dito. Okay, maganda pong tanong po yan. That's a very good question. Lalo na po na sa mga taong wala pong background sa internet. Gaya na sabi po ni Kuya El, talagang walang puhunan po yung pagsasagawa ng home-based business. Ang pinakapuhunan nyo po dito ay yung pag-aaral. Yung pag-aaral kung paano po ginagawa yan. So, gaya ngayon po na nasa palengke po kayo, nagbibenta po kayo ng gulay, pwede po kayong gumawa ng sistema kung saan magagamit nyo po yung tinatawag na mga marketing strategy, kagaya po ng pagkokolekta ng mga customer po ninyo na instead po na lalapit sila sa palengke para bilhin yung gulay nyo, pwede nyo po silang i-text para i-alok yung mga gulay nyo po. Pwede i-text, pwede mong ilagay sa internet na pwede mong i-deliver na lang yung kanilang mga kailangang gulay, no? Opo. Tsaka ang ganda yung sistema yung magaya niya. Kung ikaw ay nagtitinda ng tulungan na natin to si Ma'am Melba. Alam niyo yung internet naman, kung hindi po kayo masyadong bihasa, hindi ka masyadong nagpipindot dyan sa inyong computer, pwede naman yan pagtulungan ng buong pamilya ni tatay, ni kuya, ni ate, baka nga yung 9 years old, kayang-kayang gawin na yun, di ba? So siguro kung gulay ang tinda mo sa palengke, idugtong mo na yung internet. Di ba, no? Pwede kang mag-send ng proposal sa mga malapit na restaurant sa iyo, hindi mo na pupuntahan. Sesendan mo na lang through internet. I-email mo, ipakita mo yung Facebook account mo. O ibigay nyo po yung hotline cell number nyo kung may mga order po silang gulay. Correct. I-text na po kayo. Di ba yan nga ang ginagawa ngayon ng mga ng mga groceries ngayon, no? Ng mga malaking groceries, no? So instead na pumunta ka sa grocery, ay through internet, may order mo na yung mga bibilin mo sa grocery at i-deliver nila sa iyo. Na libre. Di ba? As added services po. Mas mas magaang, no? Mas magaan at mas convenient po sa iyo bilang nagbebenta at sa bumibili na hindi na po nila kailangan pumuntang palengke or sa grocery store. Correct. So wala ka din masyadong punan yan dahil siyempre sa bahay ngayon parang SOP na ngayon SOP na ngayon na sa tahanan ay mayroong internet connection dahil ginagamit siya ng mga anak natin kapag sila'y nag-aaral, no? So, bilang isa din sa sa mga seminar po at marketing strategy na tinuturo natin, yung tinatawag na local business placement po, na pwede nyo pong ilagay po yan sa Google Maps, yung mga tindahan nyo po, na parang directory po yan ng Google, na nakikita po yung mga shop nyo, or yung bahay mo, kung saan yung bahay mo, kung may negosyo ka dyan sa bahay mo, makikita po yan ng mga nagsisearch sa internet. Oo nga.